Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. Ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungad ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon na po sa inyo lahat. Magandang hapon po, paring Ado. Magandang hapon ba ngayon? At tingin ko, hindi na naman uli magandang hapon. Hindi magandang araw dahil wala pa rin nangyayari sa ating bansa. Makikita natin ang kabulastugan ng mga nagpapatakbo ng bansa natin doon sa kanilang performance survey ay bumulusok na pababa. Hindi natin malaman sa katapusan ng buwan na ito, itong April, bago mag-eleksyon, negative na ang rating nitong si Bangag Marcos Jr. Mga kababayan. So, makikita natin dito na maski wala ng tiwala ang taong bayan, itong Senate President na tinalaga ni Marcos, hindi naman talaga binutuhan niya ng mga senador sa kusang loob nila. Yan naman ay tinulak ni Marcos na maging Senate President, ay nagpapakita ng kanyang pagsisipsip kay Marcos. Biro mo mga kababayan, binago niya ang rules ng Senado at alam naman ang committee, through the committee chairman, ay mag-declare ng contempt sa isang witness or resource person for lying, ay discretionary ng mga miyembro na umattend doon sa committee so long as there is a majority, meaning to say pagka may isang nag-contempt at walang nag-object ay makukontempt ang isang pinadeclare na contempt, ay yun ang practice na ng Senado. At biglang out of the blue, itong Escudero ay pinakawalan ang isang resource person or witness at this particular hearing. Pinakawalan niya. Okay, ito muna, pakinggan muna natin. Alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Kung sabihin niya, hindi niya alam. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Hindi nasiyahan si Senator Bato de la Rosa sa sagot nila Kanilaw, kaya pinakontempt niya ang opisyal. Agad niyang inaprubahan ni Senator Amy Marcos. Ambassador Kanilaw, I find your answers very misleading. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. The ambassador is cited in contempt. I'm sorry. So, sinight in contempt ang isang resource person or should we say witness in this particular case at talaga namang legal yang declare in contempt, no? Sa House of Representatives nga hindi lang isa, dalawa or tatlo ang sabay-sabay inikinukontempt. And walang magawa ang speaker dahil that is according to the rules. Pero dito, pinakontempt with the permission of the chairman or with the approval of the chairman. Tingnan mo itong sip-sip na Escudero na ito. May motion yan. Tingnan mo, pare, itong sip-sip na Escudero, sumisip-sip kay Marcos. Tingnan mo. All of a sudden, pinahiya niya yung institusyon, pinahiya yung Senado by citing certain rules that has not been known to members.
sa dismaya ni Amy Marcos. O pakinggan natin itong Escudero na ito. Ikinadismaya ni Senator Amy ang desisyon ni Escudero na hindi pirmahan ang contempt order. May tuturing daw itong insulto sa komite pati sa integridad ng Senado. Hindi raw maintindihan ng senadora kung bakit hindi makita ng Senate President na isang abogado ang mga kasinungalingan nila Kanilaw. Gate pa ni Senator Amy, delikado ang nangyayari lalo kung binabaliwala ang otoridad ng Senado. Bumuelta naman si Senate President Escudero sa pahayag ni Senator Amy. Ayon kay Escudero, delikado raw na hayaan ang mga senador na baliwalain ang Senate rules para sa sariling kapakinabangan. Nanganganib daw ang integridad ng Senado kapag hindi nasusunod ang proseso. Paglilinaw pa niya, hindi siya tumangging pirmahan ang contempt order nila Kanilaw. Agad daw itong ibinandera ni Senator Amy kahit hindi pa ito nakikita ng Senate President. Hindi raw papayagan ni Escudero na magamit ang Senado o opisina ng Senate President para sa interes ng iilan. Sa huli, hinimok niya si Senator Amy na iwasang gamitin ang Senado bilang platform para sa personal niyang hangarin sa politika. Matapos daw ang ilang oras na unauthorized detention nila Kanilaw, pinalaya rin siya para sa regularity at humanitarian consideration. Tingnan mo itong Senate President na ito. Klarong-klaro, na talagang sumusunod siya sa kompas ni Marcos. Tingnan mo ito, bago natin i-discuss ito parang tingnan mo itong nangyari nung si Jinggoy Estrada pinakontempt si Morales. Kasama si Escudero, nandyan si Bato. May sinasabi ba si Escudero? May inaangal ba siya sa pinapakontempt ni Jinggoy Estrada? Ito si Morales. O, pakita natin ito. Ibig sabihin, hindi ikaw nag-check nitong na tinanong sa'yo, have you ever been separated from... Yes, Your Honor. Hindi ikaw nag-check Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Kaya nga, Your Honor. Mr. Chair, sandali Mr. lang. Chairman. Mr. Chair, tinanong ko kanina kung pirma niya ito. And he already admitted na pirma niya ito. Tinanong ko rin kung handwriting na ito. First question, kanina tinanong, is this your handwriting? Sabi niya, hindi niya maalala. Nung present ko ulit yung kanyang, itong PDF sa kanya, pinag-aralan niya, inamin niya na handwriting na raw niya. Now, he is denying na hindi niya sinagot itong isang question. Eh, sino naglagay ng no? Multo? Your Honor, ito yan yung mga naiwan ko ron. Did you, Pidea. Sila may galing, sa kanila galing yan, Your Honor. Sa inyo raw galing to, kayo raw nag-check nung fill in the blanks nito. Your Honor, I am not Jonathan Morales. Pidea is not Jonathan Morales. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, go ahead. I move that he be cited in contempt. There's a motion. For continuously lying before this committee. There's a motion of Senator Jinggoy Estrada that the resource person is cited in contempt. Any objection? Hearing none, Mr. Jonathan Morales is hereby cited in contempt before this committee. Kasama si Escudero dyan sa hearing na yan. Tapos, yun din ang panahon na pinapakontempt ni Jinggoy Estrada si Morales. Tapos, yun din yung panahon na nag-take over si Escudero pagka Senate President. Ngayon, ang tanong pa rin siya na ngayon ang Senate President, nakakulong si Estrada. Mayroon ba siyang sinasabi na yung ginawa ni Jinggoy or yung pagpakontempt kay Estrada ay laban sa rules ng Senado? Mga kababayan? Kaya, very clear na itong pinagagawa ni sip-sip na Estrada ay puro kagaguhan. Puro kagaguhan, mga kababayan. So, yun po ang klaro dito. At tingnan mo, mga kababayan, kung anong sinasabi ng mga iba-ibang mga nagre-react sa social media. Ito, isang reaksyon nitong si Banat Bay. O, pakinggan natin. Hindi lang naman kami ang
kita nagko-comment tungkol dito sa kasipsipan ni Estrada. Ito, pakinggan natin. Sobrang dangerous kasi magagalit ang tao eh. Kasi alam mo, Cheese Escudero, hindi ko alam kung naapakan yung ego mo eh. Dahil parang sinasabi mo hindi dumaan sa'yo. Dapat humingi ng ano sa'yo kasi bilang tagapangulo ng Senado. Akin ganito lang. Pwede nyo naman pag-usapan yan eh. Kayo-kayo. Hindi yung kukontrahin mo si Senator Amy. Alam mo yun, pwede nyo pag-usapan pagsitahin mo si Senator Amy. Next time naman, bago ka magano, alam mo naman na dumadaan yan sa akin. Dapat padaanin mo muna bago ka nagsasalita. Eh kaya lang, kinontra mo kagad, halatang tuta ka dilisay. O diba? So sa akin lang, sana man binigyan mo muna ng tsansa na mag-usap-usap kayo na lang kayan. Kasi sana pinanood mo. Kasi sinasabi mong parang hindi dumaan sa due process. Pambira. Ilang beses siya nagtagal sa kanya question and answer. Hindi ka tulad sa camera, pag magkamali ka, contempt ka. Well, ang aksyon na isinabmit kay Escudero ay pirmahan yung contempt. Yun ang issue. Bakit ang naging desisyon ni Escudero? Amy Marcos was doing it for her personal interest at saka for partisan reasons. Hindi naman yun ang issue eh. Sino ba nag-uungkat nun? Ikaw lang. O di kaya yung bumulong sa'yo sa Malacanang? Ha? Sa'yo lang nanggaling yan eh. Yung partisanship at saka yung personal gain ni Amy Marcos. Ikaw lang ang nagsabi niya. Wala naman iba nagsasabi niyan eh. Baka nabulungan ka ng Malacanang. So, on the contrary, by accusing Amy of partisanship, he is the one who is a very partisan person. Correct! Ha? Sala sa init, sala sa lamig. Parang ihahambing natin ito sa isang masahol pa sa balimbing yan. Isang tao na hindi alam kung magpapatuloy ba siya na magiging lalaki o magpapatuloy ba na siyang maging isang babae. Ha? He is caught between the devil and the deep blue sea. Ha? Doon sa pinapakontempt ni Jingoy Estrada, si Morales, yun ang issue. He became he was present in the hearing. Wala siyang ni-raise na issue ng due process. Wala siyang ni-raise na issue. Then he became the Senate President right after that. Bakit hindi niya pinakawalan si Morales? In the same way as itong si Lacanilao. Kasi sabihin niya, walang due process yung committee which was chaired by Bato. So, halatang halata, si Escudero, he is under the dictates of the powers that be. Yung kanyang amo na nagbibigay sa kanya ng wine. Kung may dignidad pa itong Escudero na ito, pinablot ni Amy yung kanyang wine, wala man lang siyang komentaryo. Ibig sabihin na talagang utos-utusan lang siya dyan sa Malacanang. Paring anong rejoinder mo dyan? Wala akong makita eh. Binantayan ko yung hearing na yan eh. Wala naman akong nakitang abuse dyan ng Senate rules. So, pakinggan natin yung reaction ni Senator Amy. Mayroon siyang interview doon sa program ni Ali Soto. Ito, pakinggan natin kung anong sinasabi ni Amy Marcos tungkol dyan. Umpisahan natin dito sa mga pinaka-latest na developments. Itong ano ba talaga ang katotohanan dito sa contempt order? Dahil nga ikaw, kanina binabalita po namin, Senator, ang iyong statement na talagang ikaw ay talagang matindi yung iyong pagkadismaya na hindi nilagdaan ni Senator Cheese Escudero yung contempt order at ngayon ay pinalaya na si Ambassador Marcos Lacanilao. Ngayon, naglabas ng statement si Senate President Francis Cheese Escudero na niya? Hindi totoo? Sinasabi niya, hindi, sabi niya, he is no doubt. I did not refuse to sign the contempt order. So, pinabubulaanan po niya yon for the record. I'm quoting him, I did not refuse to sign the contempt order of Ambassador Lacanilao. Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it.
Reaction niyo po, Ay, Senator? nakakatawa naman. Hindi pa pala niya nakikita yung contempt order. Pinalayanan niya. Nako, talaga naman ito si Cheese. Parang hindi natin kilala. Ang issue sa pag-cite ng contempt ay malinaw na malinaw. Paulit-ulit naman natin narinig na nagsisinungaling sila Kanilaw sa Senado. Inamin niya na nandun siya overseas mula pa nung sinundo si dating Pangulong Duterte sa aeroplano galing Hong Kong nung umaga hanggang sa Villamor Air Base, sinamahan pa papuntang Dahig. 2 araw pa siya doon. Pero sa pinaninindigan niya na hindi niya alam kung dinala sa husgado dito sa Pilipinas o hindi. Nakabantay nga siya all the way. Paano ba kung hindi niya alam na hindi nakapagpunta sa anumang husgado dito sa Pilipinas ang dating Pangulo? Hindi ba malinaw na nagsisinungaling? Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nagko-contempt. Ayokong nagko-contempt o magde-detain ng tao. Pero hindi na talaga mapigilan kasi harapan. Talaga namang, ayun, hindi ako katulad ng iba't iba dyan na mayat-maya nagko-contempt. First time ko nga gawin to eh. Kaya yung let me point it out lang, Senator, ang sabi ni Senate President Cheese Escudero na si Ambassador was not accorded yung kaukulang due process as pointed out already by the Supreme Court dun sa Ong case, no? Na at isa pa, may humanitarian reason para inilibing pala yung lolo niya kaya din pinakawalan. Oo, tama. Actually, gumawa na rin ako ng sulat na hahayaan siya na pumunta para ilibing yung lolo niya kasi may humanitarian reasons naman. Pero, ang usual process sa Senate, kapag may contempt, talagang boboto ay simple lang. One member will motion, Senator Bato, the chair approves, inapprove ko, wala namang banggit ng Senate President, dinedetain ka agad. Ganun kasi yon. Biglang may bagong ruling ngayon na sinasabi ni Senate President na mag-show cause in 5 days. First time ko narinig yun wala pang ganon. Kasi mamamodify lang ang contempt kung may majority of members within the next 7 days. Yun ang rule. Itong show cause, first time nabanggit. Nagulat nga ako Talaga naman ito si Cheese, parang hindi natin kilala. Oo. Mahirap talaga pagka ang sabi nga ni Amy, alam mo naman, kilala naman natin yan si Ginoong Cheese. Alam mo, ano bang pagkakilala mo dyan, pare? Kay Ginoong Cheese. Masahol pa sa balimbing yun. Balimbing, hindi alam kung babae ba siya o lalaki, ibig mo sabihin? Hindi niya alam kung lalaki siya o lalaki siya. Yung mga babae lang sa buhay niya nakakaalam. Kasi nakadalawa na siya, baka yung isa alam kung ano yung sinasabi mo. Baka may alam siya. Kaya pala sumama. Hindi natin alam kung anong nangyayari. Okay. So, yan po mga kababayan, ito si Escudero, talagang ganyan ang ugali niyan. Sabi ni Balat ba kulang daw sa sa violin. Kulang sa ano? Violin. Violin. Hindi, organ pala. Organ. Kulang sa violin. Hindi violin, hindi violin. Organ. Kulang sa organ. Ano kayang organ yun? Ano kayang organ yun? Okay, sige. So mga kababayan, yun po ang istorya dyan sa isang lalaki na nagmamalaki na nanalo siya sa isang butuhan sa Senado. Pero ang katotohanan ay tinulak naman siya. At mayroong usapan na susunod siya sa kumpas nung nagtulak sa kanya na maging Senate President. Yan ang totoo dyan. Huwag na lang siyang magmaang-maangan, magpapayabang sa publiko na siya ay isang tunay na nanalo bilang Senate President. Kasi nakikita natin dito sa nangyayari na talagang sinasabi ni Amy na gumagawa naman ng sariling rules. Na wala naman yan for the first time in the Senate na show cause order. Kalukuhan lang yan lahat ni Escudero, mga kababayan. So, dito po tayo. At mga kababayan, sumusobra na ngayon ang
kriminalidad. Dahil nga dyan, nagsalita na yung presidente ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce, nagsalita na din si Teresita Angse in terms of their disappointment with how criminality, the fight against criminality is being handled by this Bangag administration. Pakinggan natin po si Mr. Pedro. Anong sinasabi ni Di Pedro, yung may-ari ng Happy Toothpaste. Baka hindi magiging happy yung toothpaste. Hindi siya happy. Hindi na siya happy kasi baka mamaya bubulusok ang kriminalidad, pati itong mga parating happy na mga Chinese magiging sad naman sila uli. Tulad ng mga nangyayari nung mga ibang panahon na usong-uso ang kidnapping ng mga Chinese businessmen. Ito, pakinggan natin si Mr. Pedro. Yeah, I could agree, kasi from the pictures we received, mukhang binugbog si Andy o Anson. So if it's just a plain kidnapping case, normally pag binayaran, pinapakawalan. But this time, hindi lang binayaran, binugbog pa, saka pinatay pati yung driver. So there is something deeper that needs better, maybe more investigation, and malaman natin kung what is truly or what is behind bakit na-kidnap, binugbog, tapos pinatay pa after receiving ransom. But being in the steel business, what could possibly link him to Pogo operations, sir? He's in many businesses. Aside from the steel business, he's also in the restaurant business, in the warehouse business. Marami siyang negosyo pinapasukupan. And so I don't know from which source or from where is it coming from. But definitely all other areas should be looked into properly. And it's not a simple kidnapping case. Kasi ang kidnapping, pera lang ang hinahanap. This one, binugbog talaga. If you see from the pictures, pasampasa yung mukha niya at saka tinali. So it's a hate crime. I think may galit, matinding galit. Kaya ginawa ito kay Anson. Tama si Di Pedro. This is si Mr. Cecilio Pedro. This is really an extraordinary crime of kidnapping. But ang issue dito it's not whether may relation sa Pogo or may relation sa iba pang tao na may galit. Pero the issue here is the rampant cases of kidnapping that is disturbing the community. So ito, pakinggan natin yung dating advocate against kidnapping. Ito si Teresa Angse. Magandang umaga naman sa inyo, Atty. at Jerry. Opo. Pangatlo na po, ayon po sa inyo, pangatlo na po ito in just span of 5 weeks, itong kaso po na to ni Mr. Ke? Opo, no? yung talagang kidnap for ransom, no? Kasi nag-umpisa doon sa 14-year-old na bata, yung boy. The day he was rescued, no, right the same day, may kinidnap na isang Chinese businessman, pero small, hindi naman natin pwede sabihin small time. May-ari lang siya ng food kiosk, no? Yung food kiosk. Hindi nga namin alam kung paano siya na-target, but he paid ransom at na-release naman, ano? Magkano po binayad nun yung owner ng food kiosk na yun? It's less than $1 million, ano? Pero Tunying, this is now my chance also. Dati naman, in the height of kidnapping, nag-issue kami kasi ng mga protocols on how to report kidnapping. Parang sabi namin, hindi na kailangan sabihin yung magkano yung demand, magkano binayad, kasi
you are just teaching the criminals Yes. na kaya yung ganon, na magbayad ng ganon. Di ba? Na parang makakahikayat pa. Yun, makaka-encourage pa ng mga kidnappers yan sa susunod pag narinig yung kung gaano kalalaking pera ang involved. Ma'am Tessie, balikan ko lang yung binanggit mo kanina. Ito talaga, no? Maliit lang. Apo. Itong second case, maliit lang kasi gusto rin namin ipaalam Apo. na kung talagang pera, sometimes you really have to parang pag-isipan ninyo kasi when you pay big, you're giving logistics for even more kidnappings. Tama po kayo doon. Pati ito si Ma'am Teresa Angsi ay talagang nagambala. And in fact, in the headlines ay dismayado ang business community because of the spate of crimes, especially kidnapping of businessmen, iba-ibang mga tao na it presents a clear view na ang ating kapulisan, ang ating gobyerno ay is very walang disorganized or it shows parang walang nagawa sa mga pangyayari. Ito, ako nagiging legal counsel ako dati ng panahon ni President Duterte before I joined his government. I was together with Attorney Topacio, nagiging legal counsel kami ng Volunteer Against Crime and Corruption. Pero ngayon, medyo wala tayong naririnig masyado sa BACC. Ito, may interview dito kay Boy Evangelista. Ito ngayon yung namamahala ng BACC. Pakinggan natin kung anong ang mga nagagawa ng BACC dahil ito ay very active nung panahon pa ni Dante Jimenez, napaka-active ng BACC. Hindi natin alam kung anong activity nitong BACC ngayon. Pakinggan natin si Mr. Boy Evangelista. Kasi sinasabi niya may mga iba pang mga crimes na may mga iba pang kidnappings which were kept under wrap dahil daw nagbayad na ang kinidnap, ang pamilya ng kinidnap at hindi na lang babanggitin pa sa publiko. Ito, pakinggan natin. Okay, sir, our sources tell us that the VACC knows of another kidnapping case. Tama po ba ito? May kaalaman yes. ng bagong kidnapping case. Can you give us the details? Okay. Meron kaming information na nakuha last week at that was like around Wednesday. Ito, ang high-value target dito. I think this is much bigger kay Anson. Kilala nyo to. Shocking din, no? But then... Sino po ito? Karen, this is a live case. Baka ma-compromise. Okay, right. But kung I can PM, no? But then, but not on this live air. What can you share? Ang information na to, itong high-value target na to was kidnapped. Tapos, last Friday, doon sa nag-update yung source ko, reliable tong source ko, mga bilyonaryo rin, mga businessman na walang time para sa marites or unconfirmed. Nag-pay off na nung Friday afternoon and na-release. Okay. So bakit hindi na new news, walang media mileage? Of course, i-deny ng family kasi naka-pay off ka na, buhay ka na, gusto mo bang ma-take to ka pa or balikan ka? Kasi syempre sasabihin ng mga kidnappers na this is between the two of us, no? Pag nag-leak yan, hindi na kidnap for ransom to.
So, again, naka-receive na naman ako ng information kahapon at kanina, this morning, na after the payoff, tila yata hindi pa ni-release. So that is the sad state of that. Ang kidnapping kasi nagiging high profile yan. Ni-release ba? The only time pag merong pinatay. Sir, ni-release ba? Hindi information, hindi ni-release eh. Hindi ni-release. According this morning, doon sa isa kong information. Pero yung reliable information ko, may payoff nung na-release nung Friday. Kaya nga, I have to confirm it again, no? Kasi nga, they work in silence. I don't know kung na-embrace na to ng AKG. But it is, again, allegedly, again, for you to assess, summarize, validate itong mga informations na pumapasok sa inyo. This is macro investigation should be done. Tuloy-tuloy ang kriminalidad. Hindi lang sa paglaganap ng drugs. But yung PNP, yung chief PNP at saka yung mga kanyang minions, they always say, mga fake news lang yan sa social media, ito, fake news ba ito? Yung nangyari kay Ansong Ke, fake news ba yan? So, there are so many kidnapping cases, tulad nga ng sinabi ni Boy Evangelista, na the victims prefer to keep it under wraps because they're afraid of repercussion. Pero that's so alarming kasi nagbayad ka na pero imbis magkaroon ka ng freedom, magkaroon ka ng confidence na hindi na maulit. Hindi na malalaman pa, babalikan ka pa. So, anong klaseng kapulisan, anong klaseng gobyerno tayo na nagbayad na, pwede pang balikan. So, what can you say about that, pare? Ang report nitong Nunal na tinubuan ng pulis. Pahardo yata. Yung babae twin ni Torre. Kakambal ni Torre. Bagsak na naman statistics sa 23 level, no? At pero ang lumalabas ngayon, dahil may nabasa ko sa South China Morning Post, 12 incidents na raw ng kidnapping ito since January. So, plus yung mga nangyayari sa kapaligiran, no? Lalo na sa Quezon City, no? Which is one of the most dangerous cities. May mga road rages pa. Hindi na lang nire-report sa pulis. Kasi, yan ang dahilan kung bakit bagsak ang statistics. Dahil ngayon, takot na sila sa pulis. Because yun din ang mandrugas. Dati, pag may krimen, pulis! Ngayon, pag may dumaan na pulis, may pulis. So, in other words, wasak na image ng PNP. Ay talagang dito sa gobyerno na to, failed state na ito. It's really talaga unbecoming government, mga kababayan. Grabe kagutuman, grabe poverty, grabe crime rate, hindi na nare-report. Ano pa? At saka yung mismong nagpapatakbo, dumudugo yung ilong, dumudugo yung labi. Tapos sasabihin ng kanyang spokesman na Lucaret na bakit kayo ikaw bang gusto magpa-hair follicle si Marcos? Tinatakot pa rin yung media person. Sinong nagsasabing magpa-hair follicle siya? Ikaw ba? Anong klaseng spokesperson yan na usurper of the word spokesperson? Messenger lang naman. Yung abuso sa paggamit ng kapulisan laban kay Kibuloy sa KOJC Seeds sa Davao at lalo na itong
ginagamit ng pulis sa kidnapping ni Presidente Duterte. Sino pa magtitiwala sa inyo? Yan ang puntos namin dito. Tingnan mo nga itong Tapos si Marvel. Hello? Tingnan mo nga itong komentaryo ni Sas Rugando at ni Joy tungkol dito sa Lucaret na Castro. Pakinggan natin yung sinasabi ni Sas Rugando at ni Joy de Vibre. Ito. For the sake of yung mga tao na hindi nakikita yung significance ng Pulveron video, okay? Yung Pulveron video, whether it is real or not, okay, is just one of many badges that the president is not in perfect shape. Okay? Isa lang yun sa maraming badges na yung ating presidente ay addictus benedictus. Okay? Yung clamor for hair follicle test. Okay, kasi ito si pinipiloso po tayo ni Auntie Claire na ordinarily if you are in a court setting, Auntie Claire, kung sino yung nag-a-allege, siya yung nagpapatunay. Tama ka doon. Kung nasa korte tayo, Auntie Claire, okay? Kung nasa korte tayo, kung sino ang nag-a-allege, siya ang dapat nagpapatunay. Auntie Claire, nakalimutan mo wala tayo sa korte. Okay? Wala tayo sa korte. And we, the people, na nagbigay ng mandato dito sa administrasyon na ito, dito sa presidenteng ito, have all the right to ask the president whether or not addictus benedictus siya o hindi. It is the duty of the president to remove that doubt from our minds so that we could stay confident na nasa matinong kaisipan ang presidente. The people have the right to ask. Okay? Ngayon, kung iniisip ninyo na kailangan kami ang magpatunay, bakit pa kami hihingi ng hair follicle test? Kung kami rin lang naman pala magpapatunay, tanga ka ba, Auntie Claire? Ano ka ba, bulag at bingi, hindi mo nalalaman sa social media na ang daming nagdidemand ng hair follicle? Ang numero uno niyang naghihingi ng magpa-hair follicle, yung best friend ng amo mo, yung Vic Rodriguez. Pinapadating ni Vic Rodriguez na nagmaang-maangan na member ng opposition, pero hinihingi niya yung hair follicle test ni Marcos. Yan. Hindi mo ba alam yan? Na hinihiling? Ikaw pare, ano masasabi mo dito sa Lucaret na ito? Hindi ko alam kung saan ilalim ng kung anong bato nagtatago yan yung tinatanong na yan, simbuyo yan noong diniscuss sa komite, sa Congress. At actually, ang personal na stand ko dyan, nagpapasalamat ako for the first time sa TRICOM. Dahil ngayon, part na ng congressional official record yung Pulveron video dahil sa mga congressman naka-anim ni Bongbong Marcos. At saka, pinapalabas nila na fake. Pero, ang balita ko, I have personally spoken to Maharlika. Nakakausap ko siya. Tinanong ko sa kanya, ikaw ba talagang nagpalabas niya? At sabi niya, ako. At sinabi pa niya, totoo yan. Nagpa-conduct na kami ng forensic exam dito sa Amerika. At yan ay... May record, totoo. Sinabi niya sa akin, nag-text siya sa akin na yan ay na-conduct ng forensic. At totoo daw talaga yung nagpupulburon si Marcos Jr. That's not anymore a fake, Kaya nga nanawagan nga ako kay Ako at saka mga congressmen.
na since nag-investigate sila dyan sa mga vloggers, tapos nagiging topic ito, bakit hindi nila gastusan ng pera at ipa-authenticate yung video na yan? Para ang Kongreso ay mismo, sila mismo ang nakadiscover kung fake ba talaga yan or hindi, di ba, pare? O para hindi ni ho. Oo. Kung pinagkagalingan ng impormasyon. Now, tapos kung may katotohanan yan, wala nang hihingian pa ang taong bayan. Ha? Pero sinasabi nila Joy de Vibre nung tinanong nila itong nung pinalabas nila itong lukaret na ito na ini-intimidate yung mga nagtatanong. Actually, useless naman yang dinidiscuss yung ano na yan video na yan, because without the video, there are so many indications that Marcos is really a drug addict. Ha? Doon lang sa pagningiwi niya, doon sa pagdudugo ng kanyang labi, doon sa mga ganyan. These are very clear indications that we are being run by a drug addict, mga kababayan. So, ano pang ipoprove dyan sa hair follicle when it's very open? Anong masasabi mo, pare, tungkol dyan? Well, babagsak ba ang rating ng Pangulo kung naniniwala ang tao sa kanya? Actually, common knowledge na ngayon, it has gone down to the level of common accepted knowledge. So, ikaw na lang ang may hawak na susi to prove yourself na hindi ka drug addict. But since you cannot do it, for whatever your personal reason is, hindi ka transparent sa mga constituency mo. Yun ang suma total. Wala ka lang pupuntahan dyan. No? Your rating is down to trust rating is down to 14. Your distrust rating is bagsak sa negative 63. And if you add the two, your net trust rating is negative 49%. My God. It's up to you to show your nakakahiya. Iniligtas sa leadership mo. In the last tapos wala ka pang accomplishment. For presidency, he got the lowest. He got the lowest rating in the entire history of the presidencies and post-EDSA. In our country. Tinalo mo pa si Noy Aquino. Talo talong-talo. So, mga kababayan, yun po ang nakikita natin na pag-iisipan nyo. Kayo dyan, lalo na yung sa mga military, mga sundalo at mga pulis, pag-iisipan nyo. Kayo ba ay proud pa rin? Kayo ba ay proud na magiging sundalo, magiging pulis ng ating bansang Pilipinas? Kung ang inyong commander-in-chief ay pinagtatawanan na lamang, kung ang iyong commander-in-chief ay yung performance at popularity rating ay so low already, magiging proud ba kayo? O pera-pera lang yung ginagawa nyo dyan? Wala na kayong puso, wala na kayong diwa para sa ating bansa. Pag-isipan nyo po, mga sundalo, mga pulis. Kung may obligasyon po kayo sa ating saligang batas. You are the protector of the people, kayong men in uniform. You're supposed to be protecting the people. Look at what's happening to our country now. The hunger, the statistic has gone up so high. Ang daming nagugutom. So, kayo din, yung pamilya nyo, mga kamag-anak nyo, mga biktima niyang
bulok na gobyerno, mga kababayan. So, I'm appealing to you. Imulat yung mga mata nyo once and for all. Yun lang po, mga kababayan. So, dito po tayo sa Iparas kay Paras. Magandang hapon po sa inyo lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe dito kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat.